ang Chief Executive Officer sa Cartuhano and Derbera Law Office. Attorney Ray, good morning. Welcome to the program. May buntag, Bumbulabi. Okay, good morning, Attorney Ray. Buot lamang nga klaruhon sa tuwasab nga mga viewers o listeners, Attorney Ray, kining kinatibukan nga first and second day sa confirmation of charges hearing bato kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mao ba ni ang gi-expectaran or na-overwhelm ang kadaghanan kay ani di ay ang proseso, Attorney Ray? Base sa imong assessment, unsa kamusta ang dagan sa hearing sa first and second day, Attorney? Well, siguro ang bago din na Bumbulabi, international law practice man ni siya. Naalahay ang practice atong last so sa ito kinahanglan bago mo proceed sa trial na level of kanang evidence nga dapat ma-hurdle sa prosecution. So mo to gingon nila nga substantial evidence. So first 2-day opening statements, gihan ay nila ang terrain no sa ilang mga argumento, prosecution o defense, tapos kahapon ni present ng evidence no. Kaning preliminary evidence ang atong prosecution. So nag-expectaan yung next nga presentation gikan na pud sa depensa no Bumbulabi. So after this naay 60 days no nga panahon nga mo desisyon ng husgado kung ila ba yung ipadayon no ila ba kung i-confirm ang term na ang charges para mo-proceed sa trial. Sa opening statement nila milabayng gabi, Attorney Ray, ang prosecution side murag ila na to na justify no based sa ilang mga objectives dito sa opening statement. Sa imong tan-aw, unsa kadako, unsa kabugat kining ilang mga akusasyon ngadto kay former President Duterte? Ngay ba nga ikahadlok na ni Attorney kay murag sistematiko man pud ang ilang pagpresenta sa mga gikabutyag nila nga mao gyud ni ang nahitabo diri sa Pilipinas? Well, ang theory nga gina-develop sa depensa, no, main theory nila Bumbulabi, kanang giningon nga concept sa indirect perpetrator. No, medyo usa ni siya ka concept sa international law nga maskin wa di na to makita sa Rome Statute na yung mga decision sa tribunal nga gina-uphold ni siya nga concept. No, basically ang concept lang Bumbulabi no para mabalance sa atong mga tigpaminaw. Maskin wala yung mga direct nga mga ebidensya nga ni point sa imuha pasabot nga ikaw ni sugo no pero tungod kay naay mga circumstansya no apil na din ang mga statements, apil na din ang mga memo no apil na din ang mga organisasyon nga gi-create sa standpoint sa prosecution pwedeng mahimong guilty no si President Duterte. So ang concept nila na indirect perpetrator, maskin dili kay medyo direct na perpetrator, although nasa yung mga ebidensya po nga gamay lang kaayo no nga ang giningon nga direct perpetrator no siya mismo ni sugo na testify na nakakita sa yaha na person nga directly na personal knowledge. Kadaghanan sa ebidensya ni Bumbulabi na makita nimo based sa paghanay nila sa ilang mga argumento puro indirect. No, ang pasabutin ni mga indirect wala na direct nga ebidensya nga pinpoint no tungod lang ba nga na law enforcement operations gibuhat ang atong kapulisan automatic na dayon nga guilty si kanhing President Duterte. Ang argumento sa prosecution tungod kay dermani sa yaha no nga mga tao organization iya maning gi-encourage pod no based sa iyang mga public statements, therefore pwede siyang mahimong guilty. At Attorney, naalang tayo ipaklaro diri sa confirmation of charges hearing stage, naay ma-dismiss outright. Buti pasabot diri pa lang dili na siya makapadayon dito usab sa full trial.
Pero does it mean ba, attorney, nga once i-acceptar kini sa panel, ipadayon sa trial, doon na ba idakong percentage, let's say, 60 for conviction nga guilty and then 40 sa dismissal, kung dito na siya sa trial, gumikan kay murag, dili ba na sa indication nga kaya gani, imong gi-acceptar nga mo padayon sa trial, gumikan kay doon ay igo nga basihan. 40-60 na ba ni din, hey, Attorney Ray, or murag diri pa lang ang ginatawag nato nga probable cause kung diri sa Pilipinas? Lisod nga, ang kuan man guni siya bumbulebi hierarchy, no, sa level of evidence. Katong sa pag-issue sa warrant, ang ilang level no, ang term sa atong ICC kaning reasonable ground lang. No, ang ilang appreciation, no, ang ilang practice, ang next level din ha kanang giningon natong substantial evidence mo nang mas taas nga level. Pero wa pa yung mga wa pa yung kanang giningon nga presentation sa mga testigo, no, mga witnesses. Puro lang ni mga affidavit, mga statements, mga dokumento, no. So kung imong ma-mention diha, makita nimo Bumbulebi, puro summation. Maskin kahapon summation lang man ni siya. No, di man ni siya katong giningon nga na kay mga testigo nga gi-present in court. Ang next level man gud na pag once nga sangat, no, dito sa trial chamber, lahi na pud nga level of evidence. No, mo na giningon natong proof beyond reasonable doubt nga siguro naga-anchor po din ang kanang depensa. So dili pasabutin imong Bumbulebi nga for example na confirm ang charges, itinadayon. Wala pa ni siya, no? Ang pasabutan din nga murag filtering system, no, ang gibuhat din sa ICC. Nga di po sa gustong mo proceed sa trial kung pagtanaw nila kulang ebidensya. Kay after ani nga hearing manggod 3 scenarios ang may tabuani, no, Bumbulebi, after aning confirmation of charges, no, tulo ni ka most likely scenarios. Ang first ani confirm. Pasabot, kuha na diretso dito sa trial chamber, mag-proceed na sa trial. Ang next ani, Bumbulebi, is katong ilang murag ang epekto na murag ilang i-archive, no? Murag na po epekto nga dismissal na siya, no, archive, o pasabot kulang sa ebidensya. Kung nasa third option, gina-considera Bumbulebi nga ilang katagag chance ang prosecution nga mo gather pag ebidensya. So di pa yung gyapon trial. So mo ning mga scenarios nga atong gina-expect ba, no, based sa practice sa ICC mo nang may tabo, no, confirm, archive, o di ba kanang hatagan nilang chance ang prosecution nga mo dungag pag mga ebidensya. So pag abot ito sa trial, assuming ma-hardening confirmation of charges, taas na jud ang kuan dito level of evidence. No, kay dinhi manggod murag ang naghanan, murag ganahan maminaw ang uban tungod kay kaning murag mga statements lang ba, no, storya. Pero pag abot dito sa kanang proper, mas tedious na ang proseso. Ang pasabutin na ang pag-appreciate sa evidence, subject sa objection, sa pikas nga kuan nga party, kani manggod makita nimo murag free ride lang ang kuan abogado, no, mustorya siya, pahumanon siya. Walay kaning walay interruption. No, maskin ang mga huwes wala interrupt. No, mura siya kanang structured nga debate. Bumbulebi ba? No, so naminaw lang mga huwes pagkatapos tanawon nila. Tapos based on dito sa mga argumento, pagtanaw nila, no, maskin di pa kay totally convincing, pero pagtanaw nila nga na ay basihan, no, substantially. Sabot sa substantial, based lang sa mga argumento sa mga lawyers, pwede na bagud padayon ang trial. So mo nang stage karon, di pa pasabot nga i-confirm ang charges, automatic guilty pod. No, si kanhing President Duterte. Pasabot lang din nga na hurdle sa prosecution kato nga level. No, nga dili nila iusik-usik ang patusgado tungod lang sa ilang mga konsepto, mga theory nila. No, kay mo nilang theory Bumbulebi, no, karon pang pagsugod ta, no, mo ning ilang gi-develop nga indirect perpetrator.
Pasabot nga misya ka, no, mo nang giingon nimo, pasabot ba din nga nanay automatic nga connection, no, dito sa mga pagpamatay. So mo nang giingon nila na direct connection, no, since sa panahon pa niya as mayor, antod nahimo siyang presidente, na connection niya mga public statements, no, tungod kay murag iyang giingganyo, no, pagkatapos kahapon makita po nimo Bumbolebi ang mga statistics nga gipakita sa prosecution nga during sa time ni President Duterte na spike, no, na increase sa mga statistics. So part of the argument kaning appeal to sa emotion, no, sa mga abogado, no, trabaho man ni sa abogado Bumbolebi, no, nga mo argue jud, no, part po din nga katong campaign against drugs murag gigo at mga pobre, no? Pero tanaw nimo sa atong population daghan man yung pobre, so na logical implication din nga may go jud kadaghanan pobre jud, no, tungod kay sa atong population tag 60% middle 60 to 70% middle class to lower class man. So most likely mo ning mga unsa ni kaning economic class ang may go jud, no, sa kaning giningon nga government campaign, no, against drugs. Katong imong giingon, attorney, ba nga tulo ang sangputanan. Kung may basehan or substantial ground, so mag-proceed na niya sa proper trial. And then kung dili kayo yung anak ka solid, pwede nga i-archive, no? And then maghulat og dugang mga ebidensya kining chamber or kining panel. Kung wala, iuli na si FPRRD. Pero dirita, attorney, ba, sa kining yung i-archive, maghulat pa og dugang nga mga ebidensya. Kung mao ni may tabo as result, no, kay karon pa lang gani bisan og walay debate siya diha nga imo o niya mag-interpolate ko, murag karon murag free flow lang lagi siya. Pero makita nato nga grabe ulo opposing gyud ka mga statements. So base ang ruling diri sa panel, i-archive sa siya, manginahanglan pagdugang mga ebidensya aron nga ipadayon sa unahan. Kini ba dinhi, attorney, nga let's say duration, pwede ba insert diri sa gyapon kining giduso sa kampo ni Duterte na interim release request kay every 100 days man daw ila tong susihon pag-usab samot na kay naa didto sa kriteria nga ilang giingon for interim release request is the health of FPRRD, unya declining man daw. Pwede ba, attorney, nga mas ma-insert pa noon itong interim release request kaysa sa karagdagang ebidensya just in case ang mahimong findings diri sa panel is i-archive sa? Well, mo venture ta na sa kuan, no, sa kaning proseso, pero kung ako mo tanaw kung archive, no, pasabot nga uyang ebidensya dako ang chance nga kanang interim release. Itong middle ground lang, katong magpadungog ebidensya, mao patong kita nato nga siguro 50-50 pa na siya, no? But dako mas lamang ang interim release, no, kanang mingon kag padungog ang ebidensya. But katong archive, no, so far nga murag muguwas nga murag na effectively gi-dismiss ang kuan ang case, muguwas na siya nga dako yung tsansa nga mag-grant ning interim release. Kaya in fairness sa akusado nga kuyang ding ebidensya, no, tanaw sa husgado pagkatapos ilang i-hold ang kuan ng akusado. Dikto lang sa middle siguro katong magpadungog ebidensya, no, depende sa conditions nga i-lay down sa husgado kung unsa kapaspas ang pagdungog sa ebidensya, no, unsa kapaspas na pud ang mo-conduct sa bag-ong confirmation of charges hearing para pod nga dili pod maapektuhan, no, ang katungod sa akusado, no. Pero normally man gud Bumbolebi, mas kinaasa nga husgado man gud na jud na panahon nga di jud basta-basta i-release, no. Normal nga process na siya, no, kay kung mo create magug doubt nga kuan basi mingog bias ang husgado, no. So ila pa ning pahinugon jud maayo kung kita mo tanaw, ila ning pahinugog maayo nga makita pud sa publiko kay kaning hearing sa ICC in a sense di man ni siya judicial trial, usa man ni siya ka public international trial nga nakabutang pud at stake ang reputation sa International Criminal Court, no. Depende sa ilang pag-handle ani kay ang ubang mga nasod nagatanaw pud sa ilaha ang pag-handle nila, no, kung patas ba di
ang pag-handle nila sa proceedings. Pero under normal circumstances, kani mga immediate release, talagsaon lang ni siya nga mahitabo. So expected ni siya nga denial yun, no? Preliminarily. But what habang nagadagan Bumbulebi, no? Makitan po sa husgado ang mga ebidensya, no? Kadaghanan circumstantial ang ebidensya. No? Pasabot nga ang pag-pin down kay President Duterte based lang sa iyang mga storya, no, statement based sa iyang abogado si Attorney Kaufman, kadaghanan na hyperbole ba, no, exaggeration. So mo nang mga lesson karon sa mga public official Bumbulebi ba, no, maski nun sa imong intention, pero kung na kay mga statement gagigawa sa publiko, pwedeng gamiton sa imuha na. Pagkabalot, no, sa sistema ni kanhing President Duterte, maskin mayor pa na sa Davao, daghan yung mga exaggeration, no? Ay mga usual exaggeration pa, but kana siya ang ginaingon sa prosecution, mga law enforcement mo nang nainganyo sila, ha? No, mo nang ang ito, oo, no? So mo nang gigamit na sa iya karon ang iyang gibuhat nga mga statements, no, sa publiko. Attorney, diri sa atua, no, sa for example ikaw, no, nag-practice o ikaw sa litigation, paigo ba na nga sa remarks sa tawo diha na lang nimo iangkla ang imog yung reklamo ngadto sa iya, no? Siguro diri mga kuan man lang na mga libel siguro, pero dito sa ICC pruweba naman ni attorney nga mao gyud ni ang mag-constitute sa crime against humanity niya. Kay tungod ini nga mga remarks, automatiko nga mo konekta dito gyud sa mga pagpamatay. Pwede ba ni siya kung i-kumpara nato sa setup diri sa Pilipinas, if it is only within, no, sa bounds lang sa iyang remarks, syempre diri sa ato mga Pinoy, gin-exercise nato ni dagan pa gani mga bisag uban pampambuli na gani nga style, pero murag wala lang, no. Pero dito sa ICC, pwede ba ning grounds kapatulan gyud ni nila, attorney? Kung tanawin nimo magkalahi ang krimen nga gi-akusar, no, dito sa ICC, crimes against humanity, no, kung diri sa tuwa na, for example murder, lahi ang elemento sa kaning krimen nga murder, no. Importante kaning criminal intent, kaning mga direct personal knowledge, importante na siya. Kung murder ang gikuan, gi-file nga kaso, no, dinhi sa atong husgado. Pero dito sa ICC ang gi-file nga kaso, crimes against humanity, nga moingon ka, importante ning ginaingon nga mga circumstansya, no, mga pattern, no, tungod kay based sa practice sa ICC, normally daw sa mga nasod, ang mga leaders, no, normally di man yun basta-basta ma-identify pod, no, sa pero nag-create po mga debate sa jurisprudence sa International Criminal Court practice, no, tungod kay kaning giningon nga indirect perpetrator nga kuan konsepto na usa ka wa man ni siya na enshrine daw sa kuan sa unsa ni sa Rome Statute. Pero napoy ko na kuan levy nga importante ni siya, no, gina-develop nila ni siya nga kuan nga konsepto. So in coming days mo ni may mong mainstream nga argumento sa legal circles, no, kaning konsepto sa indirect perpetrator, no. Pero diri sa, for example, murder, no, mo ganing katong usa ka politiko diha sa Negros, no, na absuelto, Bumbulebi, katong unsa ni kaning very sensational nga case, no, sa katong naabot sa East Timor, nga gidakop din balik din pag-abot diri sa atong husgado absuelto. No, tungod kay level of proof sa murder beyond reasonable doubt based sa elements, no, dinhi judge nga ang akusado guilty based lang sa storya. For example, diri sa tuwa sa nasod nato diha sa kalye naningon kag pamatyon ta mo, no, mga ana ba, storya gingon pagkatapos days after na namatay tong mga imong gihulga. Kinahasay katong katong incident nga nang hulga ka Bumbulebi na dapat kusog nga ebidensya nga mo connect sa imuha dito sa krimen. So mo ingon uban din masabtan nga uban, no, na absuelto tungod kay ang elemento sa
krimen wala na prove. Pero there is ICC dahil ang file man dili man murder, no, murag ang murder usa ka predicate crime lang sa kaning ginaingon nga crimes against humanity. No, so mo na siya Bumbulebi nga tan-awon, no, unsa pag-demolish siya na sa kuan sa depensa. No, nag-expect nga murag confident pa ng defense counsel unsa niya pag-demolish ana nga klaseng argumento kay kung imong tan-awon admitted man ni siya, no, as a state policy. No, qualified lang sa ginaingon nga kaning paggamit sa sakto nga kuan pamaagi sa balaod. No, mo nang qualification, no, sa state policy. Dili pasabot nga imong i-neutralize, no, imong i-minimize, no, kay case man ta sa usa ka drug war na ginaingon di ka mo comply sa pamaagi sa balaod. No, mo naman ang ginaingon nga statement ni President Duterte nga murag ni gawas as far as the prosecution is concerned nahimo na ni siyang murag state policy, no, kaning ginaingon nilang unsa ni kaning illegal nga pamaagi, no, from the standpoint sa prosecution. So mo ning interesting part karon, no, kay man ni siya, no, siyempre ang atong interpret siya circumstantial, no, as far as atong appreciation sa balaod is concerned puro man ni circumstantial, wa man ni pin down. No, so pero kahapon ipakita nila na mo, no, nga mo ning na instruction, pero ang next nga pangutana kung defense counsel ka na Bumbulebi sa okay. Okay. Pangaksyon. Pero nabagod sa mga official channels nga na ay mga insyon nga kay mga akusado pamatsyon. No, so far lang mangingon mga police ni siya. So far nga Okay. Sige. Atong balikan sa Attorney Ray niya mga kabombo ha. Medyo nag-stutter kadali ang atuang connection. Nasa gyapon ta sa mga discussion karon kay may kalabutan sa first 2 days. Okay, sa confirmation of charges bato kay former President Duterte na apay nahibiling duha ka mga adlaw mga kabombo ha. Balikan ta lamang ni human sa pipila ka mga pahibalo mga kabombo. Saan ba una kadali? Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gatas sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Balik kita din sa itong programa sa Bomboanay Big Time. Doon ay 46 minutos minabayas sa 8 sa buntag. Balikan nato si Attorney Ray. Medyo nag-stutter ang ato usab nga connection. Dito ni sa pangutana sa gyapon ha, kung unsa ka unique bitaw ning mga pamaagi kay diri sa Pilipinas, murag dili man ingana ang proseso, pero dito sa ICC daw okay man kung dili gani nimo mapatukod diri ang probable cause kano mang dakpo nimo sa katawo ano ikustodiya man nimo, pero dito wala pa gani confirmation of charges pero nakadetain na ang gi-accused mga kabombo. Balikan nato si Attorney Ray. Attorney Ray? Yes, no, Bumbulebi. So matutong na discuss ganihan, no, nga proseso nga kalainan, no. Ay di na pwede i-lump-sum siya ba no, nga pareho nga konsepto ang murder o kaning crimes against humanity. Na siya kalainan, no, in terms of proseso, napoy kalainan in terms of kaning practice. So the mere fact nga kita, no, Bumbulebi, no, based sa allegation sa prosecution, nahimutang kanang ni confirm ta, ni affirm ta nga mahimutang miyembro aning ICC, no, Rome Statute, usa na siya ka limitation, no, sa atong mga proseso as far as international law practice is concerned.
no, but dinhi sa tuwa natay unique nga mga legal processes pod, no, sa pag-prosecute sa mga criminal cases. And then, other point po, the attorney, dirita sa initial pala, no, including sa opening statement ni Attorney Nicholas Kaufman, Defense Counsel, makita nato dito nga medyo murag kampante siya, o niya, saludo man po ang mga Filipino lawyers in favor gapon sa defense, katong nadito unom kabuk, barkada ni Duterte pod. Ang amatod pa nila, okay tong opening statement ni Kaufman, and then ang substantive siguro nga version niya og madungga nato. Pero nasige mention dito, attorney, nga murabag tungod manggod ni sa pamunuan ni Bongbong Marcos nganong tuwa si Duterte dito. Nga butang nga gialmahan po ni sa Malacañang. Pero ngano kang nasilip ni Kaufman nga gi-insist niya, attorney, nga tungod lang ni sa executive department nganong na sensationalize tanan nga dapat dili pa man wa pa manuntan abot dinhi, attorney. Walang political component expected na sa depensa, no, nga ilang erase jud siya. No, so katong mga commitment President Marcos nga di mo koopera, nga gamit pud sa iya, ha. No, so interested pud ang kaning proseso pud nga kaning mga prosecutors. No, nga basi co-opted ang mga prosecutors pod. No, mo na to gina-expect nga mga argumento sa depensa, no, siguro hatagan na sa tsansa, no, sa husgado kung sa pagdagan sa proseso sa pag-investigate takong part ang political component, no, ang gibuhat din nga usa ka internal matter nga gigamit ang ICC sa political end. So din haon sa pag-appreciate sa mga judges, no, kung tanaw nimo nga pulling out man no, sa mga mag-amigo, no, kaning unity team, tapos gigamit, no, gisaksak pud sa likod si Duterte sa present administration, gidala po dito sa day. Mao tang interest taon sa ning connection sa mga Marines pod. Yeah. No, timing pud karon nga nay trial nga unsa ning connection sa mga sa pagdagan sa ICC kay dito sa ilang mga statements ingon nga nay 2 million. Yeah. No, nga set aside sa mga ICC prosecutors. So din ha pa lang basi magwas nga basi no, ang proseso, no, doubtful ang proseso. So nag-expect nga siyatagan sa chance nga erase na siya. No, dinhi sa kaning proceedings kay kani siya bag-o man ni siya nga development, tanaw naton sa pag-appreciate to basi magwas nga matter of defense na siya dito sa trial. No, kaning kay President Duterte tungod kay from the beginning iya man ning giadmitar nga iyang pulisiya, no, pero magkalahi lang interpretation, no, na interpretation nga kanang giningon nga impunity, no, pag-abuso na sa power, na pa interpretation nga effective law enforcement, governance, no, asa man din ha kay kung tanaw nimo kung based sa publiko o sa mga botante ni daog man siya as president. And then ang mga mi-attender nga mga Filipino lawyers in favor with the defense attorney na silang Salvador Panelo, Miguel Dea, silang Delgra, and uban pa, ang nakita nila din mag-matter daw ni sa kung kinsa ang sitting chief executive din sa Pilipinas. Na sila gi-mention nga, sige lang, kay kung maka-hold on si former President Duterte dito sa The Hague, mag-iba daw ang proseso or kumbaga pa-development ani if time comes nga si Sara Duterte na pod ang mahimong presidente. Basin mapauli din si FPRRD. O sila kita ni mo, attorney, mga panlantaw diri sa pipila usab ka mga abogado, diri gyapon sa defense side. Mamahimo ba ni mahitabo? Walang politics na din involve Bumbulebi, no? Magaling sa aspect din himo yun siyang election issue. Kaning trial. Public trial man so ma-appreciate sa katauhan kung asa nakapwesto ni yung polisiya. Makita nato kung ang mga Pilipino mutuo bago ni sa ruling, no, sa ICC. Nga kung imong tanawo
imong ipindaw ng usa ka kuan usa ka polisiya sa gobyerno, no, nga as far as they are concerned, violation daw sa international humanitarian law. No, so siya muguwas nga usa ka major nga political issue yun ni going 2028, no matter what muguwas yun ni siya sa issue kaning proceedings. No, in fact, maani kaning pag-trial ani Bumbulebi, makita nimo nga mahimo ni mga diskusyon sa katawhan. No, hantod sa kabukid sa syudad. Pero normally ang makita nato di ni pabor sa administration habang nagadagan ang proceedings. No, tungod kay historically kani mga napriso sa kuan, napriso because of political trial, normally mo daw gina sa election. Mo normally, no, na yung mga exception. But maskin diri sa local, no, makita nato itong mga gipriso ni kampanya, maskin si Senator Trillanes, no, ni daog na siya kampanya siya. Okay. Alright. Sige, atong ikuan sa si attorney. Medyo okay. Prisuhan po ka ng talent diri pa ng priso ni pamilyonaryo. No, ang dito sa prisuhan ni daog man Bumbulebi, maski limitado ang resources. Sumo danger kaning Okay. Sige, mga kabombo, no? Medyo kuha na itong linya. Medyo putol-putol. 55 minutos minabay sa alas 8.